pakikipaglaban o warfare to the enemy. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong key verse. Hallelujah. Ito po, conquering your land. Ito po yung ating pong ano. At ang ating pong title po dito ay spiritual warfare. Ano po ba ang spiritual warfare? Spiritual warfare is not a physical warfare. It's a different. Ito po ay iba, pakikibaka o pakikipaglaban. Dahil ang spiritual ay it's unseen, yung mga bagay na hindi nakikita, pero tayo po ay nakikipaglaban dahil po sa salita po ng Diyos ay we are fighting against, not against flesh and blood, but against principalities and rulers of the heavenly places. So ito po sa Ephesians chapter verse 6. At ito po ay spiritual warfare po. Ang ating pong key verse po dito ay dito po sa 1 Peter 5:8-9. Basahin ko po. Be of sober spirit. Be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. But resist him, firm in your faith, knowing that same experience of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. So, ito po ang sinabi po ni Apostol Pablo kay ni Apostol Pedro. Sulat po niya na Apostol Pedro ito na unang libro po niya. At ito po ay sinabi po niya na mag-ingat po tayo, be sober, sabi na dito, be sober of spirit. Bakit tayo mag-ingat o mag-alert? Dahil po ang ating pong kalaban dito na sinasabi dito ay ang diablo na siya ay kagaya ng isang leon na aali-aligid na naghahanap ng kanyang masisilaw o yung kanyang mabibiktima. Ang naghahanap lagi siya, yung ang kalaban o yung diablo ay nandiyan lagi sa paligid. Iikot-ikot at naghahanap ng kanyang sasakmal o sa kanyang mabibiktima. But, sabi po dito, but resist him, firm in your faith. Bakit po natin i-resist? Kaya ba natin i-resist si Satanas o yung diablo? Sabi po dito, firm in your faith. So, ang kailangan po natin dito ay yung ating pong manatili ang ating pananampalataya. So, kailangan po yung pananampalataya po natin. Kung nais po natin na ma-resist ang diablo o ang kaaway, ay maging stand firm po tayo sa ating pong faith, yung pananampalataya. Knowing that the same experience of suffering of are being accomplished by your brethren who are in the world. Yung mga nauna na ng mga ating mga kapatid, yung mga naunang mga Kristiyano, yung mga disciples, yung mga prophets ng Diyos ay dumanas din sa mga ito. Ano po ang ginawa nila? Na-resist po nila ang kaaway, na-resist po nila ang diablo because they stand firm in their faith, na natili po sila sa kanilang pananampalataya. So, sabi po dito na resist him. Bakit po natin i-resist? Kung i-resist po natin ang diablo, ay kaya po natin ma-resist because we resist him by our faith. Dahil po mayroon tayong pananampalataya sa ating pong Diyos. Kaya po natin i-resist yan. Kapag mayroon po tayong pananampalataya, mga kapatid, sa Diyos, kaya po natin i-resist ang diablo. Kaya natin i-resist. Kaya natin pong iwasan ang diablo. Kaya po natin i-resist. Sabi niya, resist him. Stand in your faith. Yun po ang ating pong gagawin. Kapag tayo po ay mag-resist sa kaaway, kinakailangan mayroon po tayong pananampalataya. Dahil yung pong pananampalataya po natin ay tinitignan din po ang kaaway. Ang diablo ay alam ba ninyo kung saan sa tumitingin sa atin?
Tinitignan niya yung ating pong pananampalataya. Tayo po ba ay may pananampalataya sa ating pong Panginoon? Alam po niya, makikita niya po sa atin. Kaya nga, we can resist the devil if we have our faith. Na kapag mayroon po tayong pananampalataya, so stand firm, manatili po tayo. Huwag po tayong yung manghihina, yung bang manatili, ibig sabihin manatili, stand firm. You have to panghawakan natin yung ating pong pananampalataya. At yun po ang hindi po kaya ng diablo sa atin. Hindi niya kayang biktimahin ang isang Kristiyano kung mayroon po siyang pananampalataya. Dahil alam niya na kapag iniresist mo siya at inutusan mo siya sa pangalan ni Jesus, kung mayroon kang pananampalataya, hindi po siya uobra, hindi po siya makagagawa sa atin. Dahil ito po ay pangako ng Panginoon sa atin na kung sino man ang nakay Kristo, isa ng bagong nilalang, at binigyan siya ng karapatan na tumapak, na magpalayas ng diablo. At kaya po natin i-resist ang kaaway kapag mayroon po tayong pananampalataya. Kagaya doon sa Mark 16:16, na kaya po natin palayasin, i-resist ang diablo kung mayroon po tayong pananampalataya. So ito po napakahalaga po. So pupunta po tayo sa susunod. Mayroon pong dalawa. There is a spiritual battleground with two opposing side. Mayroon pong dalawa. Kung mayroon pong laban, ibig sabihin may opposing. Yung mayroong kalaban. So ito po, makita po natin may laban. Kapag battleground, mayroong laban. Spiritual battleground, ito nating pong pinapag-usapan. So, one side is the kingdom of God. And then the other side is the kingdom of darkness. So ito po, ang labanan po dito sa spiritual warfare is the kingdom of God and the kingdom of the darkness. Ito lamang po ang naglalaban dito sa mundo. The kingdom of the darkness and the kingdom of God. These two kingdom are on warfare. May labanan po dito. Mayroong labanan. Kaya nga, ito po ang paaralan po natin ngayon. Ang kalaban po natin na sinabi po kanina is the devil o si Satanas. Sino po si Satanas? Who is Satan? Si Satan po ay, ito po ang babasahin po natin. Satan is a real being. Totoo si Satanas. Marami sa atin ang hindi naniniwala. Alam po ninyo, marami sa atin ang mga hindi naniniwala na si Satanas is a real being. Ito po ay malaking kasinungalingan na ginagawa ng kaaway para hindi po ang tao ay maniwala sa kanya. Subalit sa totoo, he is a real being. At basahin ko po doon sa Matthew Luke chapter 4, dahil ito po ay na-encounter po ng Panginoon nung siya po ay he was led by the Spirit in the wilderness. Siya po ay na-tempt ng diablo. Na-encounter po niya si Satanas. Dito po sa Luke chapter 4. Then Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan River. He was led by the Spirit in the wilderness. So, dinala po ng Espiritu ang ating pong Panginoon sa wilderness, where He was tempted by the devil. For 40 days, Jesus ate nothing all the time and became very hungry. Nagutom po ang ating pong Panginoon dahil nag-fasting nga, hindi siya kumain, hindi uminom. Then the devil said to him, dumating ang diablo, yung the tempter. If you are the Son of God, tell this stone to become a loaf of bread. Sabi po ni Satanas sa ating pong Panginoon, na-encounter na po niya doon. So si Satanas is a real being. Maging ang ating pong Panginoon na-encounter niya nung nandito po sa lupa.
But Jesus told him, "No, the scripture says, people do not live by bread alone." Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, sabi ng ating pong Panginoon kay Satanas. Dahil hinamon po niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo, i-command mo na itong bato ay maging tinapay. So, sabi ng Panginoon na hindi, dahil ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din sa salita ng Diyos. So then the devil took him and revealed to him all the kingdoms of the world in the moment of time. At dinala muli ang diablo sa ilang at pinakita niya ang maraming kaharian. Sabi niya, "I will give you the glory of these kingdoms and authority over them." The devil said, "Because they are mine to give to anyone I place." Itong mga kaharian na to ay kaya kong ibigay sa iyo kung kanino man. Kahit kung sino ang gusto kong pagbigyan ay kaya kong ibigay, sabi niya. At bakit po sinabi po ni Satanas yun sa ating pong Panginoon? Verse 7, "I will give it all to you if you will worship me." So, ibibigay ko ito lahat ng the glory of this kingdom if thou worship me. So, si Satanas ay gusto siyang sambahin siya. Gustong sambahin ni Kristo si Satanas. Subalit, si Jesus, sabi niya, the scripture says, sabi ng kasulatan o ang salita ng Diyos, "You must worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil took him to the Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, "If you are the Son of God, jump off. For the scripture says, He will order His angels to protect and guard you." Verse 11, "And they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone." Verse 12, Jesus responded, "The scripture also says, you must not test the Lord your God." When the devil had finished tempting Jesus, he left him until the next opportunity came. So, hindi po natukso ang ating pong Panginoon kahit dumating si Satanas na siya po ay manunukso. Pero ang ating pong Panginoon, alam niya ang salita ng Diyos, alam niya ang salita. Kaya walang magawa si Satanas kapag alam po natin ang salita na ating pong pinapag-aralan sa ating pong pag-aaral na ito. The Bible says, kapag alam mo ang salita ng Diyos, ang diablo ay hindi kayang i-deceive, because you will quote the verse to him and he will flee, because the word of God is truth, ay katotohanan. Kaya maging si Satanas, hindi niya kayang i-deceive sino man na nakakaalam ng salita ng Diyos. Ito po ay napakahalaga. So, punta tayo sa ating pong lesson na he is called your enemy, the devil, sa 1 Peter 5:8. Sabi po doon na kaaway po natin ang diablo. Number 2, he is the tempter. Siya po ay manunukso. 1 Thessalonians 3:5. He is the tempter. Kaya kapag may tukso, may nagtutukso sa atin, yung gawain ng kalaban, kaaway. Because he is the tempter. Number 3, he is the father of lies. John 8:44 na sabi po, likas sa taong magsisinungaling, dahil ang kasinungalingan ay hindi sa Diyos kundi galing sa kaaway. Kaya your father is of the devil, because he is the father of lies. Kaya i-reverse niya lahat ang salita ng Diyos. I-twist niya ang salita ng Diyos. Dahil gusto niyang pasinungalingan lahat ang mga salita ng Diyos. That is the devil. Kaya kung inuupos ka na hindi ka pinapaniwalaan o itinitis niya ang salita ng Diyos, that is the works of the devil. Ito po ay ang kaaway. So number 4, he is called the ruler of the kingdom of the air. In Ephesians chapter 2, verse 2, he is also the ruler. Siya po ay ruler
Hallelujah. Number 5. Sabi niya, he is also referred to as the evil one. 1 John 2:14. So he is the evil one. Lahat ng mga evil na gawa, he is the one who is working in that person. Dahil ang tao, kapag Diyos ang nananahan sa kanya, mabuti po ang ginagawa niya. But when the devil comes to the person and he is doing evil things, sigurado po ang evil na yon ay nagmumula po sa kaaway, because evil is the devil. Yung evil o yung mga gawa ng mga kasalanan ay yun po yung manifestation po ni Satanas. So number 6, he is the accuser of our brethren. Sa Revelation 12:10 na sinasabi doon na the devil ay isang accuser. Siya po ay yun po ang magaling siyang mag-accuse. He is the accuser. Kahit na hindi totoo, hindi mo ginagawa, yun ay sasabihin na ginawa mo. Because he want you to accuse. Gusto kanyang i-accuse sa hindi mo ginagawa para ikaw ay magkasala. Kaya ang accuser is not the person but is of the devil. So yung sa tao, huwag po yung tao ang tignan po natin. Kapag yung tao ay marinig mo sa kanyang mga labi, laging nag-accuse, huwag mong tignan yung tao. Tignan mo yung nasa likod nun, dahil yung nasa likod nun ay a spirit that is working in that person. Kaya pwede mo siyang i-cast out, pwede mo siyang ipag-pray, pwede mo siyang i-resist. I-resist mo and stand firm with your faith, at kaya mo siyang i-resist sa pangalan ni Jesus na hindi ka ma-accuse. So number 7, he is a murderer. John 8:44. Alam po ninyo yung mamamatay. Ang Diyos ay hindi niya kayang wala sa kanya yung mamamatay. He's not a murderer. God is not a murderer, but the devil is a murderer. Kaya ito po, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang kaaway, the devil, is a murderer, he is accuser, he is a father of lies. So number 8, he was first referred to as the serpent. Sa Genesis 3:1, si Satanas ay pumasok sa isang ahas, the serpent. Kaya nga yung serpent ay lumapit kay Adan at kay Eva. Ang unang linapitan po niya si Eva at tinukso niya. Tinukso niya si Eva, at si Satanas ay pumasok sa isang serpente. At doon siya nag-manifesto para matukso si Eva at Adam. So he is referred as a serpent. Kapag ahas ka, yung sinasabing ahas ka, serpente ka, yun po yung mga image po o yung ano ng diablo. Yun po yung kanyang image. He is a serpent, he is a father of lies, he is accuser, he is a murderer. Yun po ang diablo. So number 9, he is also called an angel of light. Sa 2 Corinthians 11:14, tinawag din siya na angel of light. Kaya nga doon ganun din po doon sa Isaiah chapter 14 verse 12, he is a fallen angels. Siya rin po ay anghel ng Diyos na binagsak. Ang pangalan niya ay si Lucifer. He is Satan. Si Lucifer, ang pangalan niya doon sa langit noon, nandun pa siya. But when he rebelled against God, naging kaaway po ng Diyos. So he called him Satan because he is the adversary. Siya po ay kaaway ng Diyos. So naging Satan po siya. Ang Satan is a adversary of God. Kalaban po. So ito po ang ating pong how does the enemy attack? Ito po ngayon. Paano
paano ngayon umaatake ang kaaway sa atin? Ito po ay tanong. Paano inaatake si Satanas? Umaatake si Satanas sa atin mga tao. Ito po ay pag-aaralan po natin. At ngayon po ay ito po. You cannot afford to be ignorant of Satan's evil scheme. So 2 Corinthians 2:11. So mayroon po siyang scheme na hindi po natin kaya kung wala po tayo sa salita ng Diyos. Hindi po natin malalaman kung ano po ang ating pong gagawin because we are ignorant. Ignorant po tayo. But so that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil scheme. Ito po ay kinakailangan alamin po natin yung mga strategy ng kaaway. Kasi po ay matalino po ang kaaway. Sisuluyon po tayo sa kanyang mga evil schemes. So, the main battlefield is in your mind. Ang labanan po sa atin in a spiritual warfare ay sa mind. Ano bang mind? Dito po sa mind po natin dahil dito po umaatake ang spirit in our mind. Once na nakuha po niya yung inyong kaisipan, na kuha niya yung desisyon, kuha ka na niya yung panalo na